Guys, welcome back to my channel, and for today's video, so kung makita nyo sa ating video ngayon, meron tayo ditong lumang router. So any kind of router, so ito lang kasi yung available na router na luma sa amin. Yan. So hindi na namin to ginagamit, and napansin ko kasi na yung mismong PLDT namin, yung PLDT na install sa amin is kapag pumupunta na ako sa kwarto or sa CR para sana nagwa-wifi minsan or minsan lalabas ng bahay, napuputol siya. So parang hindi niya kinakaya, no, yung pinaka wifi hindi niya naaabot. So napuputol siya, and then nawawala yung wifi. So ang pinaka magandang solusyon is kailangan natin ng wifi extender. So imbis na bumili pa kayo ng wifi extender na mabibili sa mga mall, ito na po yung gawin natin, wifi extender. Itong mga lumang router po natin. So simulan na natin. So unang-una dapat meron po tayong katulad nitong cable na to. Kahit anong cable, kahit hindi siya ganito kaikli, kahit na mahaba siya, pwede siya. So ito po kasing cable na to is, ang mangyayari po dito is, mapapansin nyo is yan, wala nang SIM card yan. Tinanggal ko na kasi nga hindi na siya active, no. So, ayan yung mga saksakan niya dyan. Yung mga saksakan niya dyan, dito po yan ilalagay. Tapos, ito pong isang kabilang RJ45 na saksakan nito is ilalagay din po siya doon sa likod ng slot nitong PLDT natin. So, kailangan meron din po yung cable, yung pinakasaksakan niya. Ayan. Yung pinaka-power niya para ma-on natin tong router na to. So, try natin ngayon. Meron tayong isang cellphone nito na gagamitin natin para makapag-configure tayo or ma-config natin tong router na to, mapalitan natin ng password, at the same time ma-reset natin siya. So binuksan ko na nga pala siya, in-on ko na siya. So kung makita nyo red yan, ayun yung pinakasaksakan niya. So sinaksak ko na siya. So ito yan. So meron nga pala tayo guys ditong pinaka-reset button niya. Yun, kung makikita nyo yan, kuha lang kayo ng pinaka-reset pang-reset natin, like yung pin ng ng SIM card, or di naman kaya ballpen na matilos, or yung pinaka ballpen diyan, nakasya diyan. So ipipin lang natin yan, i-reset lang natin yan ng matagal, hintayin lang natin siya. Ayan, kapag lumabas na yan, okay na yan, pwede na yang i-reset. So try natin siya. So ayan guys, meron na nga pala akong pang-reset dito. So nakita ko yung pang-reset. So ito yung pinaka-router natin. So ito yung pang-reset. I-reset lang natin yan. So i-press lang natin siya ng matagal. So kapag ka-press natin siya ng matagal, tingnan natin yon kung dapat magbi-blink siya. Ayan, kulay white. So kapag nag-blink na yan, i-release na natin siya. Okay. So hintayin natin siya ulit. So dapat po ang makikita ninyong router o pangalan ng router is ito, yung SSID number niya. So papakita ko sa inyo. So ayan, i-flash ko dyan sa screen. So yung pinaka SSID number, ibig sabihin yan yung default Wi-Fi name ng router na to, at yung Wi-Fi key niya, ito yung Wi-Fi password niya. So try natin ngayon, kapag wala na siya, nag-blink na siya, wait natin ulit yung mga ilaw dito. So paghintay natin sa mga ilaw, meron tayong gamitin na natin yung cellphone na to. Ayan, so kung makikita ninyo, nag-red ulit siya, and then lumabas na yung pinaka-ilaw niya. So try natin ngayon mag-connect. So using this smartphone, magko-connect tayo ngayon. So lumabas na yung Wi-Fi name niya. Ayan, BC, yung pinaka-ito, yung pangatlo. So i-click natin ngayon yan. So, tignan natin kung pareho siya. So, ayan. Make sure lang na yung password na makikita natin dito is same lang siya, no? Dapat ilagay natin yung password, kung ano yung password na nandito sa router. So, ilalagay natin siya, B2 TG L6 FN Q9D. So, nalagay ko na yung password niya. Ayan. So, try natin siyang i-connect. So, ayan. Connected na siya. Kaso lang, syempre, dahil hindi pa natin ito naayos,
kailangan natin ng mag-sign in. Ayan. Lumalabas na wala siyang connection. So, punta tayo dito. So, lumabas yung sign in niya, yung router niya. So, wait lang natin siya. So, pagka lumabas yung router niya, automatic po, manghihingi po siya ng username and password. Ilalagay po natin na username and password. So, ito pong nandito sa likod niya. So, nakikita niyo po ba yan? Yung username and password po na yan, yan po yung ilalagay po natin. So, username niya is, lalagay lang is user. And then, yung password niya is at L03E1T3. So, ayan, na-input ko na yung password niya and then login mo lang siya. Pagka nilogin mo siya, ayan, ganito po ilalabas. Sabi niya, insert SIM, dahil nga wala siyang SIM. So, dito sa portal na to, i-click lang natin yung go to home, yan. Yan yung go to home. Click lang natin yan and then yan, ganun na po ilalabas. So, no service kasi nga po wala siyang SIM card. Then, punta po tayo dito sa may Wi-Fi settings. So, dito po sa may Wi-Fi settings, i-click lang natin yung pinakataas niya. So, ayan. So, dito po sa Wi-Fi settings, dito na kayo gagawa ng pangalan ng Wi-Fi ng device na to. So, ibig sabihin, for example, PLDT extender. So, lagay natin PLDT extender. Example, PLDT extender. So, ayan, nilagay ko po is PLDT extender, yung pangalan niya. And then, yung password, kayo na din yung magke-create ng password. So, ayan. So, ilalagay natin dito ang password, PLDT 2025. So, ayan. So, after nun, so, i-click na natin yung apply. So, nakikita nyo ba yung apply na yan? Ito yung maliit na button dito. Ayan. I-click lang natin yung apply na yan. Pagka-click po natin ng apply na yan, automatic po yan, mawawala yung wifi natin. Siyempre, ayan. Kasi nga napalitan na natin. So, titignan natin ngayon dito sa pinaka-wifi natin kung lumalabas na yung PLDT extender. So, ayun siya. Ayan po, PLDT extender. So, para hindi tayo mahirapan, ililikod ko yung camera. So, ayan, since napalitan na natin siya, ito na yon yung PLDT extender. Ulitin natin. Hanapin natin kung lalabas. Ayan, ito na po yung ginawa nating wifi. And then, ilagay natin yung password niya, PLDT 2025. So, ayan. So, ayan, connected siya. Pero, ang sabi niya dito is, sign into Wi-Fi network. Ibig sabihin po, red pa rin po yan. Wala pa rin siyang connection. So, ngayon, ang gagawin na natin is, babalik tayo ulit doon sa same process kanina. Balik po tayo. So, ayan. So, yung pong ilalagay natin dito, ito yan, ito yan. Ito yung IP address na yan, yung 192.168.254.254. I-type lang natin 192.168.254.254. So, ayan. So, ayan. So, etong user nyo, same lang na kanina, yung sinabi ko, yung username na yan, makikita nyo pa rin yan dyan. Ayan po, user. So, user pa rin yung itatype nyo dito. So, user. Yan, user. Tapos, yung password niya, ito pa rin, dito nyo pa rin yan makikita. Yan, yung may @ sign na yan. So, at L03E1T3. So, ayan. And then, login na tayo ulit. Pagka na-login na natin, lalabas na ulit yung kanina yung pinakita ko. Same lang yon, i-go home natin siya. Pagka go home niya, so, ayan, ganyan na ulit yung lalabas. So, dito na tayo sa pinaka-portal. And then, punta tayo dito sa may, ayan, ito yung click nyo, yung advance. Click nyo yung advance, then, zoom nyo yon, tignan natin. Ito, DHCP. So, click natin yung DHCP. So, itong DHCP na to is naka-enable siya. So, anong dapat natin gawin dito? Kailangan po natin yan i-disable para yung connection ni PLDT, kung ano yung
lakas or Mbps ni PLDT, yun yung ibabato niya dito sa router natin. So, i-disable lang natin to. Once na na-disable natin, may lalabas dyan na notice and then i-click lang natin yung OK. Okay, pagka na-click na natin yung OK, i-click lang natin tong apply. So, ayan, nag-success na siya. So, kapag ka nag-success na po siya, balik tayo sa home. So, ayan, no, service. So, ito naman, router na to is kailangan po isaksak na po natin itong pinaka-yellow cable niya. So, ang hirap mag-demo ng isa lang. Mala kasi ang lumahawak sa ano ko eh. So, ayan. Ayan, na-input na natin. So, ito, i-try muna natin. Pakita ko muna sa inyo na wala siyang connection. Katunayan na ito po talaga ay walang connection yung router na to So, punta tayong YouTube. So, ayan, sa YouTube. So, wala pong connection yan. So, itong yellow cable na to, ay itong LAN cable na to, guys, isasaksak natin ngayon dito sa PLDT natin na may connection. So, ayan. Dito lang muna natin ipapatong yan kasi maano lang yung cable natin is maiksi lang. So, ipapatong lang muna natin dito. Wait lang, dito yan. Dito lang muna. And then, ipapasok po natin siya dito sa may ating PLDT. No? Pagkapasok natin sa PLDT natin, wait lang. Medyo nahihirapan ako. Wait lang So, ayan po. Nakunak ko na po siya. Ito po yung LAN cable natin, papunta na yan dito. So now, try natin kung mayroon na siyang signal. So, puntahan po natin to. So, nakakonek po tayo kay PLDT extender, yung ginawa natin kaninang wifi. So, yan, try na natin siya. Balik tayo sa YouTube. So, ayan, YouTube ulit. Yun, may connection na siya. So, ganyan lang siya kabilis, guys. Nagka-connection. So, meron na yan, connection. So, diba, ganun lang kabilis, guys, mag-modify ng ating internet connection kung wala pa kayong Wi-Fi extender. So, yun lang, guys. Sana nakatulong sa inyo. Don't forget to like, follow, and share. Follow nyo rin ako sa ating Facebook page, Gab Lusong Vlog. Thank you.